So yun. So just to give you an idea, ito yung flow natin ng fundamental analysis para mas madaling i-gets. So si business environment data, 'di ba? Important 'yan. So isa sa mga metrics natin 'yan. We have PMI, core retail sales, and maybe other business data na nakikita nyo dyan sa Forex Factory. Si business data ay nagko-contribute or nagko-contribute siya to the GDP and inflation. Okay? And it makes sense kasi kapag gumaganda ang business environment ng isang country, naturally gaganda naman yung GDP one way or another. 'Di ba? Kung gumanda yung GDP, gaganda naman din yung inflation eh. Ayan. Kasi kung lumalakas yung economy, tataas din yung price of goods and services kasi tumataas din yung value niya. And if nakita ni central bank na lumalakas ang GDP and yung inflation, sa utak nila, lumalakas masyado ang, or let's say umabot sa point na masyadong malakas ang economy, tataasan nila yung interest rate. Okay? Kabaliktaran naman kung mahina yung GDP and mahina yung inflation. Okay? So, ganyan nag-work. Para siyang flow talaga. Tawag ko dyan fundamental analysis flow. Dati nung sa FAT, for those na nakaabot dyan, tawag namin dito the FAT formula. Ayan. Pero yun, ni-revise ko siya to include more dito sa formula para mas complete siya. Nakalimutan ko pala i-mention yung employment. Pero yun, kasama din yan uh, sa if ever gumanda yung business environment, gaganda naman din yung employment. Kasi there will be more jobs to give. Okay? So yun. Lahat yan ay nagfo-flow from the business environment data to the GDP and inflation to the interest rate. So, kung nakabasa tayo ng data na kunyari maganda yung business environment ni, for example, Australia, kung consistently over the past months, maganda naman siya, steady naman siya, pwede natin i-expect na okay yung inflation niya, yung CPI and PPI niya. Pwede rin natin i-expect na okay yung GDP niya. Employment, wala naman problema kasi yung Australia, I don't think naman may overpopulation problem. Pero pag ganyan, pwede natin i-expect na either yung interest rate ay aakyat or magsistay lang. Kapag nagstay yan, wala namang mangyayari, status quo lang. Pero it means na okay yung economy nila. So kung okay yung economy nila, ibig sabihin, may demand. Okay? And therefore, yung mga experts, yung mga nasa bangko, ganyan, most likely lalagay nila yung pera nila dyan. Okay? So how do we approach economic data? Unahin natin yung short-term method. Okay? Kasi this is what most people do. And this is what most schools will teach you. Kasi yun yung alam nila. Alright? So ano ba yung short-term method? Ang short-term method ay binabasa natin yung forecast and actual. Okay? So ganito lang yan. Dito kasi sa Forex Factory, let's say may non-farm payroll change mamayang 9, 10 minutes from now. Bago ng 9 p.m. wala pa to. Okay? Wala pa yan. Kunyari wala pa yan. Okay? Burahin natin to. Kunyari wala pa. Ngayon, meron kasing mga analysts or economic analysts. Okay? According to their data, dati, ito yung previous reading, meaning last month na NFP. According to the analysts, feel nila or dun sa data nila, ang forecast nila for the coming NFP ng 9 p.m. ay 197K. Meaning 197K higher than 166K or yung dati. Okay? Tapos, ayan. Ang caveat dito is, if mas mataas yung actual kaysa forecast, yung mangyayari dito ay magkakaroon ng malaking bullish candle. O, yung kunyari, nag-ano siya. Ito, kunyari si USD. Kapag lumabas yung data na yan, so yung actual mas maganda or mas malaki sa forecast, biglang aakyat yan. Biglang aakyat yan. So, yun yung short-term method. Okay? Kasi, bakit short-term method? Kasi yung mga high-impact news to, paminsan sinascalp ng mga tao. Okay? So, yun.
Yung mga big moves yung hinahanap nila, yung may mga bullish candle na ganyan. Paminsan ginagawa ko rin yan kapag nafe-feel ko maglaro. Okay, kasi tinitreat ko siya na parang laro. Ayan, last time no, ginagawa namin ng mga coaches yan, ayun, nag-aabang kami ng mga big news na ganito just to, ayun, para lang maglaro. Pero naging busy din kami overtime, so parang hindi na rin kami gumagawa niyan. Okay? So more on long-term method na yung ginagamit namin. Okay, so ito yung short-term method. Long-term method naman ang ginagamit namin. So this is another example. Si CPI naman to, si core CPI to. So dito sa sa short-term method, ang tinignan natin is forecast and actual. Kapag mas maganda ang actual kaysa forecast, in other words, ayun, meron kang expectation, kung lumampas sa expectation mo, edi aakyat yung price, aakyat yung candle na malaki. Okay? Long-term method naman is tinitignan natin yung previous and actual. Okay? So, let's take this as an example. Ito, ano to kailan to? Few months ago ata to. Pero ano yun, ito yung let's say ito yung this month, ito yung last month. So ito yung previous. Okay? Ito naman, ito yung actual. Okay? Mas maganda ang actual kaysa previous data. Okay? So, from here, from 0 naging 1, we can infer na tumaas ang inflation ni USD. So, maganda yan para sa USD. Pero hindi tayo pwede magsabi na, uy, tumaas sa isang month, okay na yan. Kasi, kailangan consistent siya. Kasi kung once lang siya tumaas tapos sa next month bumaba, wala yung sustainability ng economy ni US. So kung tumaas siya from 0 and then naging 1, and then let's say naging 0 from 0 naging 0.1, then let's say next month nagstay siya as 0.1 ulit or tumaas naman siya as 0.2, edi pwede natin sabihin na tataas ang demand for USD. Okay? So yung mangyayari ay magkakaroon siya ng high ranking in the list of currencies. Okay? Yan. So magbibigay ako ng isa pang example, actual example sa Forex Factory. Saan to? Okay. Before that, yun to Daily FX to. Sige, punta naman tayo sa Forex Factory. So ganito ako mag-analyze ha. Watch how I analyze economics news. Kunyari Saturday ngayon. Kasi nag-analyze ako every Saturday. Okay. May 20. Ano pala, disclaimer lang din pala. Kapag nasa nasa Forex Factory ka, kailangan mo i-sync yung time sa Philippine time. So in order to do that, kailangan mo i-click tong clock na to. And then piliin mo dito GMT plus 8 Kuala Lumpur kasi parehas lang naman yung time natin sa Kuala Lumpur. So ayun, piliin mo AM, PM. And automatically masisync yung oras sa Philippine time. Yun, you're now synchronized, blah, blah, blah. So balik tayo sa calendar. Pwede mo pala i-filter kung anong data yung makita mo, pero ako gusto ko all. Ayan, so we don't need to think about that yet. So let's say kunyaring last Saturday ngayon. Okay, so Tuesday. Okay, let's say today, kunyari lang, today is May 15. And gusto ko tignan kung ano yung mga malalakas na currencies in the following week. Let's say risk on ang market ngayon. Okay? And gusto ko makita yung mga ranking. Okay? So sino dito ang may PPI? Okay. Si JPY may PPI. Oh. Let's say ito yung previous 1.2. Tapos yung expected niya is 3.1. So that means
one way or another, most likely, magiging mas mataas ang PPI ngayon kaysa dati. Okay? Pwede mo tignan din yung chart na to, yung graph. Ayan. So, as you can see, no, may trend na umakyat ang PPI or Producer Price Index. Ayan. Okay. So, that means, posibleng this week, baka hindi si JPY ay yung pinakamahinang risk-off. Okay? So, sino yung pinakamahinang risk-off? Tignan natin. Ano pa ba yung mga data na pwede? GDP ng Japan. Okay. So, yung PPI ay okay, pero mukhang yung GDP ay humihina. Pag tinignan natin yung graph, diba? Ito yung last ito yung parang pababa siya. From, kailan to? November 2020, taas, diba? Biglang bumababa. Okay. So, paano pag ganyan? Pag yung inflation, yung PPI, okay siya, pero hindi yung GDP. Okay. Kapag ganyan, ibig sabihin, babantayan natin yung JPY. Okay? Pero for me, isa yan sa isa-sell ko. Kasi alam ko risk on ang market. So, i-prepare ko yun sa malakas. Sino nga ba yung malakas? Hanapin natin dito. Sino yung may high impact news? Gamitin natin. NZD, may PPI pala din sila. Baka okay yung nila. Ano nga ba? Okay. So as you can see, may trend din sila na paakyat. So maybe, pwede ako mag-buy ng NZD JPY. Yan, parang ganyan. GBP, yung CPI, tignan natin. Ano yung trend nito? Paakyat. Yan, 'di ba? From pababa siya, 'di ba? Ito yung pinaka niya. Ito yung pinaka floor niya, biglang paakyat na siya. So pag yung trend niya ay paakyat, and if tama nga na mas mataas siya yung actual kaysa previous, then pwede rin ako mag-buy ng GBP JPY. Okay? So lahat to parang reference lang din. Okay? So syempre naman kung tayo sa Forex Factory, hindi dapat tayo mag-buy agad. Hindi porket mukhang malakas. We have to also do analysis of experts. So i-confirm muna natin kung tama yung ginagawa natin by knowing if the experts are also doing the same. And then syempre magma-mate formula. Okay? So yung disclaimer lang. Si CAD may CPI din. Tignan natin. Ano yung trend niya? Okay, for the past 3 months, steady lang siya dito. So maybe hindi siya magbabago. Okay? So for me, okay, yung CAD, steady lang, sakto lang. Okay? So ako nag-analyze ako ng mga economic data per week. Okay? AUD, employment change, hindi naman ganun kalakas yung impact, so pwede ko hayaan. Ayun, let's say ito, very important to, PMI, yung sinabi ko kanina na purchasing index. So ito, this will be on Friday, wala pa. Sige, sakto. Analyze natin to. So just so you know, no, yung mga French, ganyan, German, di na kailangan. Diretso ko na dito sa flash. Pagdating sa euro, Okay, so let's take euro for example. Ano yung trend niya? Paakyat. Okay? So kung kung mas mataas or nag-steady ang PMI niya, ibig sabihin, okay, ito ang clue ko para sabihin na malakas ang euro. For me, malakas na yung euro. So let's say, meron akong nakitang magandang opportunity on Tuesday. Kunyari lang, on Tuesday. And then pumasok ako sa Euro JPY, tapos naging maganda yung data dito, mas lalong maboboost yung profits ko. Okay? Kasi ginagamit ko yung long-term method, tinitignan ko yung trend. And kung paakyat to ng paakyat, then pwede pa ako mag-buy ng euro in the next months pa. Okay? Yun. Pero syempre, preliminary analysis pa lang to. Meron pa tayong A tsaka T. So, kahit na risk on and mukhang malakas naman according to the data, wag naman buy agad. Mag-A muna tayo and mag-T before we conclude. Okay?
So, ganyan yung ano, ganyan yung parang example kung paano ko ina-apply yan or kung paano ko ginagawa. Okay? Yan. So yun, that is the long-term method. Mas prefer ko yung long-term method kasi mas sustainable and mas nakakatulong sa akin mag-predict or magkaroon ng idea kung anong most likely mangyayari sa future. Okay, through historical data. Sige, key points. Sige, balikan natin yung ano balikan natin. Alright, so ito yung analysis flow. Ngayon, one thing na kailangan natin i-take note kasi is when we do fundamental analysis, nagpa-plan na tayo for the whole month. Okay? Kasi itong mga data na to ay lumalabas ng once a month. So nagpa-plan na tayo sa future. So kung tinignan natin yung business environment data, let's say yung ano, yung pinakita ko kanina yung PMI. Kung maganda ang PMI ng isang country, clue na yan sa atin na magiging maganda din ang GDP and inflation or employment. Okay? Kung maganda ang GDP and inflation, most likely magiging maganda din ang interest rate. Ganyan yung flow. Okay? So kung lahat yan maganda, tuloy-tuloy, edi yung mangyayari, yung trend mo, pwede mag-last ng isang month. So pwede ka pa rin mag-buy ng ano na yan. Okay? Kapag mayroon ng pumasok na magandang opportunity. Okay? So ganyan yung ano niya, ganyan yung style niya.